Magandang araw, ngayon nga po ibigay po natin ang volleyball updates today, July 14, 2025. Kasali na nga dyan ang PVL game result kahapon. Siyempre, Alas Pilipinas final standings at game result. Player ng Alas Pilipinas na nakuha ng award. Siyempre, PVL latest team standings. At sino-sino nga bang PVL players ang umaangat ngayon na posibleng makakuha ng awards pagkatapos ng conference na ito. Siyempre, next game schedule ng PBL, kailan kaya ulit magaganap? At Enyo Lady Bulldogs sasabak sa international game. Lahat po natin pag-uusapan kayo. Before that case, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga banggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Pa-subscribe, maraming salamat sa support. Maganda nga ang naging laban kahapon sa PVL on Tour 2025 na naganap nga sa Ilagan City. At syempre, narito po ang game result at ating ibibigay. Ano-anong team kaya ang nagwagi at sinwerte at nanalo? Narito po ang unang laban na nagwagi nga ang From Fresh Foxes kontra sa Petrogas sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-23, 25-21 at 25-23. Player of the game nga dito ay si Julina de la Cruz na may 12 points, 11 attacks at 1 ace. Samantalang sa laban naman ng Chocomucho versus PLDT, nanalo ang PLDT sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-22, 25-16, 22-25 at 25-17. Player of the game naman dito ay si Kiana D na may 15 points, 12 attacks at 3 blocks. Samantalang dako naman tayo sa Alas Pilipinas. Kakatapos lamang nga ng SEA Volleyball League 1 na naganap nga sa Canton City, Ilocos Sur at nakuha po ng Alas ang 4th place. Pagkatapos matalo nga kontra sa Indonesia sa Battle for Silver ay talagang natalo sila sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-19, 25-17 at 25-17. At narito po ang final standings. Champion nga ang Thailand. Siyempre nakuha naman ng silver nitong Indonesia dahil sa pagkatalo ng Alas. Nakuha naman ang bronze ng Vietnam, samantalang 4th place nga ang Alas Pilipinas. Kahit papano ay may award pa naman at may pera. Samantalang 5th place naman ang Cambodia. Congratulations sa lahat. At dahil nga dyan, syempre ayan po sa screen ang makakuha ng award or individual awards. Congratulations kay Best Opposite Spikers Leo Ordiales na nakuha niya ang kaisa-isang Alas Pilipinas Men's na nakakuha ng award ngayon sa Leg 1. At agad-agad syempre sa Leg 2 ay supportahan pa rin natin sila dahil hindi na magaganap dito ang Leg 2. Abang-abang na lang sa latest update. Balik naman tayo sa PVL. Ito po ang latest team standing as of now. Naunguna sa Pool A ang PLDT 3-0, From Fresh Foxes 2-1, Enesled Chameleon 2-0, Petrogas Angels 1-3, Chocomucho Flying Titans 1-3, Galleries 0-2, at sa Pool B naman naunguna ang Signal 3-0, Creamline 2-1, Charitigo 2-0, Sauce Coffee 1-1, Akari Chargers 1-3 at Capital 1-0-4. At narito naman ang individual stats, latest update kung saan posible makakuha ng award pagkatapos ng conference. Sa best receiver ay naunguna si Arado, Encarnacion, Genesis Galanza, Prado at Ponce. Beast Diggers naman ay Arado pa rin, Dorimdes, Ponce at sumusunod. Sa best setters naman naunguna si Cayuna, Negrito, Mondoñedo, Cal Tulinada and so on. Sa best blockers naman naunguna si Baron, Reyes, Minor, Fernandez Suyod and so on. Best servers naman naunguna si Negrito, Cayuna, Guzman at iba pa. Sa best scores naman naunguna si Saltones, Suyod, Molde, Tubo, Pablo and so on. Samantalang sa best spikers naman naunguna si Pablo, Gonzaga, Tubo, De La Cruz, Saltones and so on. Mababago pa yun sa mga susunod na laban kaya abang-abang na lang sa latest update. Ito naman ang latest game schedule na magaganap sa July 15 sa PhilOil Ecoel Arena magaganap. Unang maghaharap NX LED versus Galleries 4pm. Masusundan naman po ito 6:30pm Akari Chargers versus Capital 1. Good luck na lamang sa lahat ng teams.
Samantalang nangangamoy international game ang NU Lady Bulldogs na sasabak nga sa FISU World University Games. At NU Lady Bulldogs ang magre-representa sa Pilipinas. Kaya good luck na lamang. More exposure international, mas gagaling sila, and good luck sa NU. Ngayon naman ay balikan natin ang PVL, especially ang game result nila, at bigyan natin ng konting review ang king laban. Grabe talagang hinina ngayon ng Petrogas. Kailangan talaga nila ang dating mga players nito na si MJ Phillips, Brock Bansikel, dahil kulang talaga sila pagdating sa opensa, dahil tinalo lamang sila ng Farm Fresh Foxes sa loob ng 3 straight sets. Kitang-kita rin natin na dikit ang scores, ngunit talagang nakakapanibago dahil nga alam naman natin ang kakayahan ng Petrogas at defending champion pa sila sa All Filipino Conference. Well, masasabi rin natin na talagang valid din ang reason dahil lumakas talaga ang ibang mga teams ngayon, especially yung mga nakakuha ng mga drafting players. Kaya kung ano man ang nakukuha nila ngayon na tagumpay ay talagang syempre deserve nila yon, and congratulations. Especially lalakas palalo ang Farm Fresh pag pumasok at maglaro na si Meneses at Molina. Samantalang sa laban naman ng PLDT versus Chocomucho, kitang-kitang lumaban din ang Chocomucho kahit papano, ngunit kulang talaga. Nakaisang set naman sila, ngunit hindi na pinaabot hanggang 5th sets ng PLDT. Alam naman nating lahat na marami ang nawala at marami din na dagdag sa every team. Kaya sa ngayon nga ay talagang lumakas ang PLDT at tinalo ang Chocomucho sa loob ng 4 sets. At hindi lang yan, madami din pinasok ng bagong player sa PLDT, kaya it's a tie. Samantalang sa Chocomucho, malaking kawalan talaga si Rondina, at syempre lalo na ngayon na injured si Molde. Buti na lang for the backup ang mga nasa bench players, at maganda naman ang nilalaro, especially si Desiree Cheng at ang iba pa, kaya good luck na lamang. Samantalang dako naman tayo dito nga sa naging resulta ng laban naman ng Alas Pilipinas Men's versus Indonesia. Grabe, napakalakas talaga kahit hanggang ngayon ng Indonesia national team. Marami nga nagsabi bakit natalo natin unang alas ang Vietnam na napakalakas din. Kaya syempre, hindi kinaya ngayon ng alas ang Indonesia national team, lalong-lalo pa kulang talaga ang players ng alas. Natalo nga ang alas sa loob ng 3 straight sets, at syempre babawi ito for sure sa leg 2 ng Sea Volleyball League. Kaya naman inaabangan din ng lahat ang pagbabalik nga ni Brian Bagunas at Mark Espejo, na alam naman natin malaki ang matutulong sa team. Dahil siguro kung andyan yung dalawang powerful hitter, samahan pa ni Orjales, ay talagang isa na sila sa kakatakutan. Syempre, nagpapagaling pa naman yung dalawa dahil sa paghahanda sa FIVB 2025 na gaganapin sa September. Mas importante yon. Kaya ang dapat gawin nila ngayon ay talagang magpagaling na masyado, dahil syempre kailangan itong mga bagong players ng Alas Men's ng mga exposures pa sa international game para lalong mahasa, dahil handang-handaan na ito kapag nagdating na ang September sa FIVB. Kahit papano ay maganda na rin nilaro nila, kaya naman kaabang-abang pa rin ang mga mangyayari o kaganapan. Kaya good luck na lamang Alas Pilipinas Men's.